Isang araw, habang sinusuklay ni Samantha ang buhok ni Amaya, ay hindi niya napigilang mapaisip. Ano kaya ang magiging buhay niya kung sakaling mawala sa kanyang piling ang pinakamamahal niyang si Amaya? Tila hindi niya kakayanin kung sakaling mawala ito. Ikamamatay niya o maaari ring mapaslang niya ang sinumang aagaw sa kanyang anak. Para kasi sa kanya ay anak niya si Amaya at walang sinumang maaaring umagaw o umangkin rito kahit na ang tunay pa nitong mga magulang. "Inay?" Pagtawag ng dalaga na nagpatigil sa kanyang mga iniisip. "Ano yun, anak?" Tugon niya. "Huwag ka sanang magagalit, inay, pero bakit ho pakiramdam ko'y parang may kulang sa akin?" "Nito, anong ibig mong sabihin may kulang, anak?" "Hindi ko rin ho may paliwanag, ngunit pakiramdam ko'y parang may mga tao akong nais makilala at yung pakiramdam na parang sila ang bubuo sa aking pagkatao. Hindi ko rin ho maintindihan, ngunit tila inuudyok ito ng puso ko na makilala sila. Maliban kay Itay na kahit alam kong wala na siya, ay may mga tao pa rin na kapag nakita ko sila, ay tila sila ang bubuo sa aking biyak na pagkatao. Bakit ho ba ganon, inay? Bakit ganon ang nararamdaman ko?" Mahabang salaysay ni Amaya na naguguluhan na rin sa kanyang sarili. Hindi naman makasagot si Samantha at napatigil na lamang ito ng pagsusuklay sa buhok ng anak. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa mga tanong ng anak. Kahit nasa kanyang isip, ay alam niya ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Amaya na parang may kulang sa kanya. Yun ay ang tunay niyang mga magulang. Ang tungkol naman sa ama na kilala ng dalaga, ay sinabi niya na lamang rito na pumanaw ito habang pinagbubuntis niya pa lamang ito. "Bakit, anak? Hindi pa ba ako sapat sa iyo? Hindi ba ako mubuo sa pagkatao mo? Bakit mo sinasabi yan? Pakiramdam ko tuloy ay parang kasalanan ko kung bakit mo nararamdaman ang bagay na yan." Iyon na lamang ang naisambit ni Samantha. "Hindi naman ho sa ganun, inay. Pasensya ka na, anak, kung hindi ako bumubuo sa iyo." Saad ni Samantha at nagkunwaring nagtampo ito at umalis sa tabi ng anak at nagtungo sa kusina. Iyon na lamang kasi ang naisip niyang paraan para maiwasan niya ang mga tanong nito na hindi niya kayang sagutin kahit alam niya ang kasagutan. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga habang sinusundan ng tingin ng inang papaalis. Dapat pala hindi niya na yon sinabi, pero ayaw niya namang magsinungaling rito. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Amaya, ay bumangon si Samantha at pinagmasdan ng natutulog na anak. Magkatabi silang natutulog dahil maliit lang naman ang kanilang bahay. Hinahaplos nito ang buhok ng anak. "Mahal na mahal kita, anak, at hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Ako lang ang dapat na magmay-ari sa iyo dahil ako ang nagpalaki at nag-aruga sa iyo. Kung ang pakiramdam mo'y hindi pa buo ang iyong pagkatao, gagawin ko ang lahat upang maramdaman mong wala nang kulang sa iyo, na hindi na kailangan ng iyong ng ibang tao, dahil ako lang ang bubuo sa iyo at wala nang iba." Saad nito na nakatitig pa rin sa natutulog na anak. Nang dahil sa kagustuhan niya na sa kanya lamang si Amaya, maging ang pag-aasawa o pagkakaroon ng lalaking iibigin nito, ay hindi na rin niya pinayagan. Ganoon siya kahigpit kay Amaya. Sabihin na ninyong makasarili siya, ngunit parang ganon na nga rin. Ayaw niya na kasing mawalan pa ng anak, sapagkat alam niya naman sa oras na umibig si Amaya, ay darating ang panahon na iiwan siya nito at sasama sa lalaki. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Ayaw niyang maging mag-isa na lamang ulit kagaya noon. Nagdaan pang ilang araw. "Ikaw na munang bahala rito, anak, ha? Huwag ka rin masyadong lalayo sa bahay natin at baka kung anong mangyari sa'yo. Naiintindihan mo ba?" Pagpili ni Samantha kay Amaya. Bababa kasi ito ng bundok upang mamili ng kanilang mga kailangan at maiiwan na namang mag-isa ang dalaga. "Opo, inay, basta mag-iingat po kayo." Tugon naman ng dalaga. Ngumiti na lamang si Samantha bilang tugon at saka na umalis.
Ang perang kinukuha nila upang may panggastos sila ay galing sa mga tanim nilang gulay. May munti silang hardin sa likod ng kanilang bahay at doon nakatanim ang iba't ibang uri ng gulay. Pagkaalis ni Samantha ay nanatili lamang si Amaya sa loob ng bahay at naglilinis. Nang matapos ay umupo-upo lamang siya at nagbasa ng mga libro na naglalaman ng mga iba't ibang kwento. Noong una isang libro lamang ang binili ni Samantha bilang libangan nila kapag walang ginagawa. Ngunit hindi nagtagal ay tila nahihilig si Amaya sa pagbabasa nito. Kaya naman nagpabili siya ng nagpabili sa kanyang ina hanggang sa dumami na ang koleksyon ng kanyang mga binabasang libro. Ang iba nga sa mga yon ay hindi pa niya natatapos basahin. Marunong naman siya magbasa kahit na hindi siya nakapag-aral sa eskwelahan dahil bata pa lamang siya tinuturuan na siya ni Samantha. Maya-maya pa'y tila nawala na siya ng ganang magbasa kaya naisipan niyang lumabas muna at mamasyal sa kakahuyan upang makapamitas na rin ang mga prutas na makikita niya. Ganoon lamang ang buhay ni Amaya. Sa bahay at sa kagubatan lamang siya maaaring pumunta. Wala ring nakakausap lalo na kapag umaalis ang kanyang ina. Walang makausap at para bang napakalungkot ng kanyang buhay. Ngunit iyon na ang kinasanayan ni Amaya. Pero kahit nasabihin niya sa kanyang sarili na sapat na para sa kanya ang ganoong sitwasyon, ay hindi niya pa rin may tago sa kanyang puso na nais niyang maranasan kung paano makisalamuha sa mga tao, sa mga mabubuting tao, kung paano makipag-usap sa mga ito, kung anong klase ng buhay ang mayroon sa mga ito, kung malaya bang mga ito sa mga nais nilang gawin, kung tutuusin ay hindi naiintindihan ni Amaya kung malaya nga ba siya o hindi sa piling ng kanyang ina. Pero kahit na ganoon ay masaya pa rin siya dahil kasama niya naman ang ina. Wala naman siyang ibang gusto kundi ang makasama ito. Kung mangangarap man siya ay nais niyang kasama niya pa rin ito at hindi dapat na mawala. Naglakad-lakad pa siya roon na tila ba hindi nagsasawang pagmasdan ng paligid. Ilang sandali pa, may nakita siyang maliit na aso o kung tawagin ay tuta. Natuwa pa siya dahil iyon ang unang beses na nakakita siya ng ganoong kaliit na aso. Kadalasan kasi ang nakikita niya ay malalaking aso at mababangis pa. Gutit ang maliit na asong nakita niya ay tila maamo. Lumapit pa nga ito sa kanya na parang humihingi ng tulong. Naibalik siya sa amo nito. Hinawakan ito ni Amaya at hinimas-himas. Tuwang-tuwa siya dahil maamo ito. Ngunit hindi rin nagtagal ay kumalas ito sa kanya at tumakbo pa palayo na para bang naaamoy ang tagapag-alaga niya. At dahil sa pagtataka ng dalaga kung saan ito pupunta, ay agad niya rin itong sinundan. Hindi niya na malaya na nakakalayo na pala siya sa kanilang bahay. Sa patuloy na paghabol ni Amaya sa maliit na aso, ay bigla na lamang siyang napasigaw nang maramdaman niyang nahulog siya sa isang butas. Hindi naman ganoon kalalim pero kung ikukumpara, ay 2 sukat ng tao ang lalim nito, kaya naman hindi siya makaakyat. Napasigaw na lamang tuloy siya habang humihingi ng tulong, ngunit pagkuway napatigil siya. Nababaliw na ba ako? Sino naman ang makakarinig sa akin wala namang ibang tao rito maliban sa akin. Sambit niya sa sarili sabay napabuntong hininga. Pero paano nga ba siya makakaalis doon? Ilang saglit pa isang lalaki ang natanong niya sa itaas. Kapwa nakatingin na rin sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin. Ayos ka lang ba? Gusto mo tulungan kita? Wika nito. Hindi makasagot ang dalaga dahil yun ang unang beses na may kumausap sa kanyang tao. Oo. Pwede mo ba akong tulungan? Nauutal niyang sabi dahil hindi niya talaga alam kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi nagtagal ay nakaakyat na rin siya mula sa butas sa tulong ng mabait na lalaki. Mabuti na nga lang at may dala itong lubid na siyang ginamit niya upang makaakyat si Amaya. Salamat sa pagtulong mo. Sige na, mauna na ako. Sad ng dalaga at nagmadali na sanang umalis. Naalala niya kasi ang mga sinabi ng kanyang ina na ang mga taong nakatira sa syudad ay mga mapagsamantala. Bagamat tinulungan nga siya nito, ay hindi pa rin niya maiwasang matakot na baka may kung anong gawing masama sa kanya ang lalaking yon. Teka, sandali lang. Huwag kang matakot sa akin.
Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Pagpigil sa kanya ng lalaki na hinarangan pa siya sa kanyang daraanan. Gusto ko lang tanungin kung anong pangalan mo at bakit ka narito sa kagubatan at mag-isa ka lang. Dagdag pa nito. Naiilang pang sumagot ang dalaga. Ako si Amaya at dito ako nakatira. Wika nito. Nabakas naman sa mukha ng lalaki na tila nagtaka ito, ngunit napatango na rin. Ako nga pala si Jeron. Saan pala yung bahay niyo rito? Alam mo, hindi ako makapaniwala na may nakatira pa pala rito. Masyado na kasing gubat to eh. Saad ng lalaking si Jeron. Pasensya ka na, di ko kasi pwedeng sabihin kung nasaan ang bahay namin. Magagalit kasi ang inay. Wika ni Amaya. Napatango na lamang ang lalaki. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap. Medyo gumaga na rin ang pakiramdam ni Amaya na makausap ang lalaki kahit unang beses pa lamang niya itong makilala. Nabanggit rin ng lalaki kung bakit siya naroon sa gubat at siya rin ang may-ari ng maliit na aso na nakita ni Amaya. Hindi nagtagal nagpaalam na rin si Amaya na babalik na siya sa kanilang bahay dahil baka dumating na ang kanyang ina at hanapin siya nito. Sumang-ayon naman ang binata dahil balak niya na rin bumalik at bumaba sa bundok. Nang makabalik si Amaya sa kanilang bahay ay hindi niya maiwasan ang mapangiti dahil hindi pa na siya makapaniwala na may nakausap siyang ibang tao at mabait naman ito. Mga ilang minuto pa nga ay dumating na si Samantha at agad na ring sinalubong ni Amaya. At habang nag-aayos sila ng mga pinamili ay napatanong si Samantha. Anak, mayroon ka bang napansin na ibang tao na pumunta rito banda sa atin? Tanong nito. Napatigil naman ang dalaga sa kanyang ginagawa. Naalala niya si Jeron. Ayaw niya mang magsanungaling pero tiyak na magagalit si Samantha kapag nalaman nito na mayroon siyang alam at nakipag-usap pa siya. Wala naman po, Nay. Bakit po? Saan niya't nagkukunwaring walang alam. Wala naman, anak. Para kasing may natanaw akong tao na pababa ng bundok habang ako'y paakyat papunta rito. Pero wag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga ay hindi kanya nakita at itong tirahan natin. At walang dapat na makaalam sa bahay natin ito. Alam mo naman ang mga tao, hindi ba? Mga masasama at mapagsamantala sila. Saad ni Samantha. Napatango na lamang si Amaya. Parang nagsisisi na tuloy siya na nagsinungaling pa siya. Kinagabihan, nagambala sa pagtulog si Samantha na makaramdam ng hindi maganda sa paligid. Nakarinig rin siya ng mga tila taong naglalakad sa paligid ng kanilang bahay. Tinignan niya si Amaya, mahimbing pa rin itong natutulog. Kaya naman napagdesisyonan niyang sumilip sa bintana. Binuksan niya ito ng kaunti at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang 5 armadong lalaki na umaaligid sa kanilang bahay. Ngunit hindi naman siya nakaramdam ng anumang takot. Kung mayroon man ay para iyon sa kanyang anak na si Amaya. Muli niyang tinignan ito habang natutulog. Balak niya sing lumabas at harapin ng mga lapastangang lalaki na umaali-aligid sa bahay niya. At nang masiguro nga niyang mahimbing pa rin ang tulog ng dalaga, ay saka na siya lumabas ng bahay nang walang anumang tangot na nararamdaman. Tumakbo siya palayo ngunit siniguro niyang nakita siya ng mga armadong lalaki upang magpahabol. Hindi naman ganun kalayuan pero sapat na para hindi magambala ang pagtulog ni Amaya. Nang medyo nakalayo na siya, ay saka lamang siya huminto sa pagtakbo. Ganoon rin ang 5 lalaki.